Isang mapagpalang araw po ng Biyernes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po ay Biyernes sa loob ng ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma. Pagbati po sa lahat ng mga sumusuporta, mga tumatangkilik, at mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection. Binabati ko rin po ang lahat ng mga deboto ng minamahal nating San Antonio ng Padua, mga tumutulong po sa amin, mga benefactors po ng National Shrine of San Antonio de Padua, members of the 1,000 Club of St. Anthony, Samahang Bukas Palad ni San Antonio ng Padua. Sa inyo pong lahat, lubos po ang aming pasasalamat. Sana po ay nasa ligtas kayong kalagayan, patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, ngayon pong Biyernes sa loob ng ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma, pagdinilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Juan. Mula po sa ika-7 kabanata, mga talata 1 hanggang 2, talata 10, at mga talata 25 hanggang 30. Ang ibinigay ko pong title o pamagat sa pagninilay ngayon ay nagsasabing, God works in His time. Sabi nga sa aklat ng Ecclesiastes, Omnia tempus habet, there is an appointed time for everything. Ang Diyos ay kumikilos ayon sa kanyang panahon. And He makes things beautiful and perfect in His time. Sa ating Ebanghelyo, sinasabi po na tinangka nilang dakpin ang Panginoon, ngunit walang nangahas, sapagkat hindi pa niya oras. Hindi pa oras. Mahalaga po ang oras. Ang oras ay biyayang galing sa Diyos. Kung kaya't dapat nating pinapahalagahan. Sabi nga, time is gold, time is treasure, and time is precious. Our time is limited because we are living in a borrowed time and our life is a borrowed life. Kaya nga, huwag nating sayangin ang panahon. Igalang din natin ang orasan at panahon ng Diyos. Sapagkat, sabi nga, He works not according to our time, but according to His own timetable. Kaya tinuturo po sa atin ng Ebanghelyo sa araw na ito, God has a right time for everything. May tamang panahon ang Diyos para sa lahat ng bagay. Because He works perfectly in His time. Sa Kanyang takdang panahon. Sabi nga, there is an appointed time for everything. And there is a right time for every activity under the heavens. Ecclesiastes chapter 3, verse 1. And God uses the phrase, the right time, 96 times in the Bible. Tunay nga po, God has the right time for everything. Kaya, kung minsan naghihintay tayo at tila natatagalan ang pagtugon ng Diyos sa ating mga kahilingan, hindi po ibig sabihin na dinidelay ng Diyos ang kanyang mga ibibigay na biyaya ayon sa ating hinihiling. Alam ng Diyos kung ano ang ating kailangan. And in the right time, at the right moment, ibibigay po ng Diyos sa atin kung alam niya na ito'y mabuti at tunay ngang makatutulong sa atin. There are no delays in God because God works perfectly according to His time. He is always on time because He works according to His own time. Pangalawa, God does not tell us the details of what will take place in the future. Pwede naman niyang gawin yun. Kaya niyang ipakita sa atin yung mga bagay na mangyayari pa lamang, pero hindi niya gagawin. Bakit? Because even if God has given us the desire to know the future,
He always does everything just right on time. Hindi po ibibigay sa atin ng Diyos ang lahat. But people can never completely understand the time and the ways of God. God does not show us the future for three possible reasons. Una, it would surely scare us and overwhelm us. Hindi natin kayang maarok o posibleng matanggap kung sasabihin na ng Diyos ang lahat na mangyayari sa buhay natin. Di ba? Sapagkat hindi lahat naman ay maganda. Baka hindi maging katanggap-tanggap. Sapagkat maaring dumaan tayo, hindi lang sa masasaya, kundi sa mahirap at mga malulungkot na yugto ng buhay. And God does not want us to manipulate the time. Because we would surely manipulate it kung sasabihin na ng Diyos kung ano yung mga mangyayari. And God simply wants us to put our trust in Him. Pangatlo, He is never late. He has His own measurement of time. Sabi nga, God's delays are never God's denials, sapagkat talaga lang may sariling panahon na sinusunod ng Diyos. Sabi nga sa second epistle of Peter, chapter 3, verse 8, with the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. O di ba? Yung 1,000 taon sa atin, sa Diyos ay isang araw lang. E meron bang umabot ng 1,000 taon na nabuhay dito sa mundo? Wala pa naman tayo nalalamang ganon. Di ba? Kaya iba ang panahon at sukatan ng Diyos sa panahon na kanyang ginagamit. God's sense of time is very different from our sense of time because He is timeless. He is not bound by time and space. The timing of God is simply perfect. Kaya nga po sinasabi po ni Prophet Isaiah sa kanyang aklat, Isaiah chapter 49 verse 8, at the right time, I will answer your prayer. At the right time. Huwag tayong magmarunong, huwag tayong magmagaling. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. And He works perfectly according to His time. In time, God tests our faith to develop our true character. Because after all, God is more interested in what we can become than what we can do. Kaya igalang natin ang orasan ng Panginoon. Because God works perfectly according to His time and not according to our time. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa panahon na ibinibigay mo sa amin dito sa mundong ibabaw. Patid namin na ang buhay dito ay pansamantala, kung kaya't may hangganan ang panahon sa mundong ibabaw. Tulungan po kami na maunawaan na kami nilikha mo hindi lamang para sa buhay na may hangganan. Ang tunay naming tahanan ay ang langit at ikaw ang aming tunay na hantungan. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po ay nakatulong at inyong nagustuhan ang pagninilay natin sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Mga kapatid, patuloy po ang aking panawagan. Kung kayo po ay nagnanais na makatulong sa aming scholarship program, bukas po ang tanggapan ng aming parokya at dambana ni San Antonio de Padua para sa anumang tulong na inyong pagkakaloob. Anumang halaga, lubos po namin pasasalamatan. At bukas po, March 16, celebrate po ng Daily Gospel Reflection dito po sa official Facebook page of the National Shrine of San Antonio de Padua ang ika-4 na anibersaryo ng Daily Gospel Reflection. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa gawain ito. Hindi ko po magagawang may pagpatuloy ang gawain ito through social media kung wala po ang inyong panalangin at ang mga tulong, pagsuporta at pagtangkilik na inyong binibigay. Maraming salamat po and may God bless us always, all the more. Pagpalain tayong makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.